Sinupalpal ngayon mga kababayan ni Atty. Barry Gutierrez, si Inday, puro kanya salita, wala mang trabaho. Si Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni dating Vice President Leni Robredo, hindi na makatiis kasi dumaldal na naman po si Inday tungkol sa edukasyon na nananawagan sa gobyerno. Parang hindi siya parte ng gobyerno. Dapat daw mag-invest. We have to invest more daw, sabi ni Inday mga kababayan, para i-address yung tinawag niyang learning poverty. Sabi ni Barry Gutierrez, puro anya kasalita. Walang trabaho. Tapos mga kababayan, in other stories, nag-warning yung tatay ni Inday kasi di ba babalik sa pagtakbo bilang mayor ng Davao. Kasi baka tingin mga kababayan ni Digong, delikado adya yung anak kong si Baste. Malakas yung lalaban sa pagka-mayor, si Migs Nograles. Kaya gusto niya siya mismo yung tumakbo. May warning na naman po si Digong sa mga kriminal at mga drug lords. Umalis na niya kayo dito sa Davao. Damay niya na aalis yung asawa ni Inday kasi si Atty. Mans itinuro po na isa sa mga may-ari nung na-discovery pong 3.7 billion worth ng drugs na na-discovery po sa loob ng magnetic lifter, remember? So yung Quadcom investigation, pag ganyan, hindi na niyan makauwi si iniimbita sa Congress. Wala man yatang plano na mag-appear mga kababayan. But anyway, tapos may reaction na din mga kababayan si Harry Roque. Nagsalita na naman po tungkol sa pagtakbo ni Digong, pagbabalik ni Digong bilang mayor ng Davao City. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan at pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, balikan natin yung mga balita ngayon. Ito yung sabi ni Barry Gutierrez. Kung magsalita, kala mo, hindi pinamunuan ang DepEd ng 2 taon. Puro salita, walang trabaho. Yun sinabi natin mga kababayan kanina sa unang ginawa nating video. Burugsukan talaga itong si Inday. Binigyan ng trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging DepEd Secretary. Hindi man nagtrabaho ng maayos. Nandun sa rally, Marcos resign. Pagkatapos, anong karapatan niya na magsabi na mag-appeal sa gobyerno? Yan kasi yung sabi ni Inday. On World Teachers Day, October 5, kahapon, sabi ni Inday mga kababayan, we are grateful
for the sacrifices you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them to become responsible citizens. Your tireless efforts in classrooms and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Let us urge our government and private sector leaders in every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty. Hindi makatiis mga kababayan si Atty. Barry Gutierrez. Puro ka na lang anya salita, walang trabaho. Parang hindi ka anya naging Defense Secretary. Tama naman po mga kababayan yung observation ni Barry. Ewan ko kung saan humuhugot ng kapal itong siya, no? Kumukuha ng kapal mga kababayan itong si Inday. Bakit nakakaya niya na magbasa? Binabasa niya yung mensahe. Magbasa ng ganyang uri ng mensahe na ang buwelta mga kababayan. Laging sa kanya, anong karapatan mo na manawagan sa gobyerno na mismong nasa gobyerno ka na, vice-presidente ka, pagkatapos naging Defense Secretary pa, wala ka mang ginawang matino? Bagsak yung mga mag-aral sa PISA, di ba? Kaya sabi ng nag-react dito, correct Sir Barry Gutierrez, she's only good when she talk but does not do the work. Sabi ni Tess Manalak, agree. Sabi ni Joselito Gorom, tapos yung pondo nakatutok sa confidential fund. Patawa ka, Inday, puro salita, wala sa gawa, mana sa tatay. Sabi ni Kennedy de la Cruz, tama ka na Sara, umalis ka dyan. Sabi ni Bernihildo Amigo, tama, ilig niya ang mag-beach, concert abroad, at mag-Netflix. So vice tamad, vice confi ng Davao, wow, galing. Sabi ni Dante Madiraso, may paipal na naman si Sara. Walang H. Nasaan ang 125 million confidential funds? Talagang tumatak na sa isipan ng mga mamamayang Filipino yung nalunok na 125 million po ng tanungin ng Congress na i-blood si Inday. Chimene. O ngayon, tatakbo yung kanyang tatay, mga kababayan, sa pagka-mayor. O di talagang sinungaling mga kababayan si Inday. Sabi niya, tatakbo daw si Digong, yung kanyang tatay, si Baste, pagkatapos si Pulong sa pagka-senador. Lumalabas talaga, nilaglag na ngayon ng kanyang tatay si Inday. Unang paglaglag kay Inday ni Digong, nang i-announce na tatakbo yung tatlong Duterte sa pagkasenador. Sabi ni Digong, ano ang gagawin namin dyan? Naniwala man anya kayo dyan kay Inday? Tama nga, dapat hindi tayo maniwala sa kanilang mga sinasabi. Kasi ngayon, nagpa-press con si Digong, kahapon mga kababayan, sinabing tatakbo siya sa pagka-mayor. At si Baste, vice alkalde. Proven liars. Yung mga Duterte po. O ito nga po, nag-warning na si Digong. Sabi dito sa Manila Bulletin, Duterte warns criminals in Davao City, live or face stern consequences. Pag ganyan ang warning niya mga kababayan, hindi na niyan makauwi sa Davao si Pacquiao. O di ba? Yung kanyang manugang na si Attorney Mans Carpio, itinuro ng testigo sa Quad Committee, tinuro ni Jimmy Guban. Naalala ninyo yon? Kasama yung isa pang yung isang Chinese, si Michael Yang. Sinasabit po mga kababayan doon sa pagpuslit ng droga sa magnetic lifter po. Matindi yun, amounting to 3.6 billion. Kaya itong warning po ni Digong po, wala nang sumiseryoso. Di ba? Pang press release na lang po ito, mga kababayan. Ayan po. Leave the city immediately, anya, or face stern consequences.
Sabi ni Digong. Sabi dito sa balita, the elder Duterte reiterated his stand against illegal drugs and related activities in a press conference here on Saturday night, kagabi po. He warned those involved in illicit activities to stay away from the city, especially if he becomes the mayor again. Kasi daw, hindi niya hayaan na ma-destroy yung kanyang hometown. Find another place. The Philippines anya is vast. There's Cebu or Manila. Do not come to Davao. Because if I become the mayor, you will face serious consequences. Sabi po ni Digong. After po na marinig ng mga mamamayang Pilipino, yung mga testimony ng witnesses sa Quadcom po, malabo ng paniwalaan po ang mga statements ni Digong, lalo yung mga sinabi po ni dating Mayor Mabilog. But anyway, hayaan natin siya na magsalita ng magsalita. Malaya siyang magkwento ng gusto niyang kwento at malaya din siyang tumakbo, mga kababayan. O ngayon, sabi po ni Harry Roque, nagsalita na naman po habang nagtatago. Ayan sabi niya, on the decision of PRRD to run as Davao City Mayor, sabi po ni Atty. Roque, the Marcos administration knows fully well that the best way to make the Dutertes irrelevant is to defeat them in their bailiwick. The recent bagong Pilipinas Servicio Fair where they gave 1.2 billion ayuda to Davao City residents while Typhoon Inteng left a trail of destruction in Luzon and where assistance is badly needed is a good case in point to court Davao City residents. Therefore, I therefore view the decision of former President Rodrigo Roa Duterte to run as City Mayor of Davao as a means to frustrate the scheme of the Marcos administration. We have to remember that the basic rule in politics is protect one's bailiwick at all cost. Pasalamat na nga lang kayo dyan sa Davao kasi kahit baluarte ninyo, baluarte ng mga Duterte, hindi po pinagkakaitan ng serbisyo. O di ba? Just like kami dito sa Bicol Region, sa Naga City, nauna pa nga yung Naga City, baluarte ng mga Dilawan ni Leni Robredo, pero nauna pa sa mga serbisyo. Kaya itong mga sinasabi po ninyo na may politika doon sa ayuda, malabo po. Di ba? Ang totoo niyan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nangungulay siya. He is the President of the Republic of the Philippines. Presidente siya ng mga Filipino, ano man yung kulay. Kulay berde, kulay yellow, kulay white, kulay pula. Ganon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati nga sa mga appointments niya, may mga natitira na mga appointees pa ni dating Pangulong Digong. Pero nandyan sa gobyerno, nasa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Apwera na lang yung mga ibang appointees po na yung loyalty hindi man po sa mga mamamayang Pilipino, kundi kay Digong. Siyempre, kailangan ng tanggalin. Kasi ang dapat, pag ikaw ay nasa gobyerno, ang loyalty mo sa mga mamamayang Pilipino, hindi sa kung sinong politiko. Kasi yung sweldo, ang sweldo nila, hindi man galing kay Digong, galing yan sa taxes of the Filipino people. Dapat yan ang maintindihan natin. Ganun ang pananaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So kahit Davao siya, alam niyang baluarte ng mga Duterte, siniservisyoan niya ng maayos. Mas malaki pa yung naibigay sa inyo, kaya pasalamat na lang kayo kaysa magreklamo. O ngayon, kung tatakbo dyan si Migs Nograles under the administration party, that is the essence of democracy. May eleksyon talaga at mamimili yung mga taga Davao. Kung okay pa sa kanila yung mga Duterte, o kailangan na rin palitan kasi kailangan din ng mga fresh minds. Di ba? Tulad ni Migs Nograles. Pero nasa mga taga Davao pa rin. Kung pipiliin nila si Digong at si Baste para vice alkalde,
Wala man yung problema sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Irerespeto yan ng ating Pangulo ang desisyon ng ating mga mamamayang Pilipino, ng mga taga Davao. Kung ang gusto ninyo, Duterte pa rin. May kalayaan ng bawat isa na pumili kung sino yung gusto nilang leader. Gusto mo, Atty. Harry Roque, kumandidato ka rin pagka senador. Mag-file ka na po. Mas maganda, lumabas ka na sa iyong lungga. File ka na ng Certificate of Candidacy. Tumakbo kang senador. Kailangan pinili mong pagtakbo. Nauna ka ng tumakbo. Tumakbo sa mga humahabol sa iyong mga pulis. Ang challenge sa iyo ni dating Senador Laila de Lima, face the music. Isabi ninyo mga maiisog kayo. Lumalabas ang maisog, babae, si dating Senador Laila de Lima. Nagpakulong siya. Close to 7 years. Ito yung pagkakulong niya talaga. Hindi dahil na na-contempt siya. Talagang may kaso nang ipinaig sa kanya. Gawa-gawang kaso pala yun ni Digong. O ngayon, ito contempt man lang po ng Kongreso. So ano yung kinatatakot mo? Lalo nang denied yung petition for amparo. Time to surrender. Sabi ni dating Senador Laila de Lima. In other stories mga kababayan, on the 6th day ng filing ng candidacy. Pero si Digong po, I think baka bukas or sa Tuesday, hanggang 8 pa man po ang filing. Kung totoo, natatakbo siya for mayor. Kasi yung mga statement po ng mga Duterte, hindi natin mapanghawakan. Ganyan sila kung magsalita. Pabago-bago po. Si Erwin Tulfo po, nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy for Senator. Sure na po ito si Erwin. Laging nagtatapo sa survey, pati yung kanyang kapatid. So sigurado na yata tatlong Tulfo po ang maglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Sabi ko nga po, wala mang pababawal sa dynasty, wala pa man anti-dynasty bill or anti-dynasty law. Hayaan natin yung mga mamamayang Pilipino ang magpili kung sino yung gusto nilang mga opisyal na maglingkod. Kung ayaw ninyo ng tatlo, di huwag na ninyong iboto. Ganun lang naman. Nasa ating mga kamay po. Pakinggan natin yung kanyang statement po. Yung pagharap niya sa media after na mag-file po siya. Ayan po, mga kababayan. Galing po ito sa Inquirer. There will be political dynasty po because Sir Ben is also running po. You're also running. And Senator Raffy po is currently at the Senate. Sir, any comments on the political dynasty? Well, as long as there's no law yet, then we let the people decide. Di po ba? Kung ngayon, kung may batas na ho, then we stop. Yung political dynasty, matagal na pong usapin ho yan. And I believe, hindi po titigil yan hanggang wala pong batas. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya, ang tao ho will decide. For now, dahil wala po tayong batas, then let the people decide. Do we want 1 Tulfo, 2 Tulfos, 3 Tulfos? Do we want them 1 Duterte, 2 Duterte, 3 Dutertes, 1 Marcos, 2 Marcos, 3 Marcos? LGUs, maraming ganyan. So, we let the people decide. Nasa kapangyarihan po ng tao. Kung gusto po nila si Raffy lang, fine. Walang problema. Gusto nila ang dalawa, fine. Gusto nila ang 3 Tulfo sa Senado, nasa tao po yun Because we don't have a law. If there's a law, then that's it. Patitigil po yan. Sir, just a follow-up question, sir. And last from me. Don't you think, sir, parang prone po siya abuse for some family po na parang na-hold lang nila yung power within their families, especially in the provinces, sir? I cannot speak for the provinces, boss, because I'm not running for the national election. Local elections in the LGU. I'm running po in the national elections. Kaya I cannot speak about abuses po sa LGU. I don't know what's going on down there sa LGU because wala pa po sa amin na tumatakbo sa local government units. Sir, should you win a seat in the Senate, will you be willing to support or advocate for an anti-dynasty law? Yes,
what I mean to say is like, if there is a law, then pag-uusapan ng majority, you know that it's numbers game, di po ba? You may say yes, pero yung mga kasamahan mo, majority rules. We will look, paano yung forma ng dynasty, yung sinasabi yung dynasty law. Kung nandyan na yan, kung maganda naman yan, para makakatulong po sa sambayanan, then I will. Why not, di ba? If it's for the benefit of the whole nation, para mapagbigyan ng lahat, then why not, di ba? Sir, how will you convince voters that the public needs another Tulfo in the Senate? Performance, ma'am. Performance. I will just tell them to look at my older brother, what he had done in Senate and what I have done in Congress. Tignan na lang ho nila sa performance. Sir, we all know, last na po, there are two Tulfos running for senator. If both of you wins, there will be 3 Tulfos in the Senate. What is your unique selling proposition compared to your brothers? Well, all of us like our pro-poor yung plataforma lagi namin. Pero this time, we have marching orders from the administration to continue yung programs ng pamahalaan, poverty alleviation, etc. Ayun naman talaga, kahit lahat kami magkakapatid. Pero we always forget the one in the middle. Yung mga middle class, yung mga uring manggagawa. Nakakalimutan minsan or kadalasan naiiwan because nakafocus ang sentro ng gobyerno ngayon sa mga nasa laylayan. Paano yung nasa middle class? Paano yung mga professionals? Yung mga below middle class? Yung mga nagtatrabaho sa mga fast food? Mga sales clerk? Mga gwardya? Paano sila? Diba? Because we're so focused yung gobyerno sa mga mahihirap. Siguro it's time we also look at doon sa mga kababayan natin na mga hindi masyado napapansin yung nasa middle. Siguro yung sinisigaw nila na higher wages, yung mga more benefits, and I will also introduce, if there's a chance, yung retirement siguro benefits ng mga nagtatrabaho sa private sector. So yun po yung kanyang statement. Pero ako po, ang napipili ko pa lang po, sa 12 senatorial candidates running under the bagong alyansa ng bagong Pilipinas, isa pa man lang po yung napupusuan natin, si DILG Secretary Benhur Abalos. Hindi pa yata nagpa-file, baka bukas o mamaya or sa last day po. Tapos yung independent candidate po, si senatorial candidate Mark Gamboa. Dalawa pa lang yung ating napupusuan mga kababayan. Matagal pa naman, kilatisin natin yung mga tumatakbo pagka-senador po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po?
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.